Ano kaya yung mga 5 halamang kontramalas sa Ghost Month? Sinisimbolo po nito yung devotion at focus, no? Nag-a-attract din po siya, no, ng prosperity and positive energy na kaya pong putulin yung any form of negative energy. Hello everyone! This is Hermes Sinapi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba pag-uusapan natin? Ghost Month, no? Narinig nyo na ba yung term na yan, ano? At madalas yan nangyayari kapag ganitong panahon, ano? At yung iba sa atin, medyo nag-aalinlangan na maglabas ng pera. At the same time, parang sa mga negosyo, napakahirap nito, no? Yung madalang yung bumibili, matumal, and dahil nga po yan dun sa tinatawag na Ghost Month, ano? Pero alam nyo ba na meron palang mga halaman na kayang labanan ang tinatawag nating kamalasan pagdating at sasapit yung ganitong panahon, ano? Ano kaya yung mga 5 halamang kontramalas sa Ghost Month? Malalaman nyo po yan sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ating pag-usapan ngayon, ano, yung mga halaman na kayang labanan yung Ghost Month. Saan nga ba nagsimula yung Ghost Month, ano? Ito po'y paniniwala na galing China, no? Yung mga Chinese, naniniwala sila na meron pong ganitong panahon, ano? Yung Chinese festival in August, ano? At sinasabi po na sa panahong ito, yung gate of hell ay nagbubukas sa unang araw po nung tinatawag nilang 7th lunar month. At kapag sasapit nga po ito, yung mga ghost po is malayang nakakagala, ano, sa mundo. Sinasabi din po na ang buwan na ito ay nagdadala ng kamalasan, ano, bad luck sa mga tao. At the same time po, may mga bloody incident at accident na nagaganap. Pero alam nyo ba na merong mga halaman na kayang labanan ito, no? Hindi lang po sa pagiging aesthetic nila, malaking tulong din po dahil nagsisilbi silang protective energy sa atin. Mayroon po tayong 5 halaman sa ating listahan. Iikot tayo sa ating garden at papakita ko sa inyo yan. Tingnan nyo pong mabuti at sabihin nyo kung meron na kayo, no? Comment nyo lang kung halimbawang meron na po kayo ng halamang ito. Tara, simulan natin. Sa una nating halaman ay ang rosemary, no? Kilala po ang halaman ito sa kanyang purifying properties, ano? At sinasabi po na ito ay nag-a-attract ng happiness, love, and good vibes. Nag-contain din po ito ng essential oil na makakatulong po sa atin, ano, na i-stimulate po yung ating brain activity. So, kapag meron tayo nito, expect na natin na ma-improve yung ating memory at ma-alleviate yung ating anxiety. Tumutulong din po ito, no, kung kayo nakakaranas ng fatigue. Ang rosemary po, ito karaniwang nakikita natin at ginagamit natin sa mga pagkain na yan, roast, yan, pampalasa, spices, ano? At dahil po dun sa kanyang mabangong aroma, no? Ito pong rosemary ay kilala rin po bilang herb, no? Na talaga namang mayroong mga dahon na parang mga karayom, ano? Yung kanya pong itsura ay talagang napaka distinctive, no, para malamang siya ay isang herb dahil po parang damo-damo yung kanyang itsura, no. Pero ito po, bukod po dun sa paggamit niya sa pagkain, maganda po siya yung kanyang healing properties, ano, dahil po yung mga stress at mga bad vibes talagang natatanggal, ano. Kaya nga po kapag Ghost Month, isa po ito sa inaalagaan yung ating rosemary. Sa pangalawa nating halaman, ito pong mga kalateya, no. Ito pong mga kalateya ay mas kilala din, ano, sa tawag na prayer plant. Sinisimbolo po nito yung devotion at focus, no.
Kapag meron po kayo nito sa inyong bahay, ay makakapag-focus kayo sa mga daily task, ano. Instead na maiisip nyo yung mga negative na magaganap na dala ng ghost month, mas mapapanatili nyo po yung focus nyo sa inyong trabaho, no. Ito pong kalateya, ganyan po yung kanyang mga itsura, kaya siya tinawag na prayer plant dahil po ito minsan tumitikom yung kanyang mga dahon, ano, kapag papunta na sa gabi. Animo yung mga palad na nagdadasal. Maganda rin po yung kanyang mga design sa dahon, ano, kasi karaniwan ng mga kalateya po, yung kanilang mga leaves ay talagang merong kaakit-akit na mga design, ano, kaya maganda ding i-display sa ating bahay. Bukod dyan, kapag tinitingnan nyo po yung inyong mga kalateya, mas gumagaan yung pakiramdam nyo dahil nawawala yung mga negative thinkings at thoughts, no, at napapalitan po ito ng mas magandang at positibong outlook sa buhay. Sa pangatlo nating halaman ay ang mga aloe vera po, ano. Ang mga aloe vera po, aside sa pagiging medicinal plant niya po, nag-a-attract din po siya, no, ng prosperity and positive energy. Ito rin po ay mayroong healing properties, ano. Minsan nga po ang mga halamang ito nilalagay po sa iba't ibang parte ng bahay tulad ng bedroom, ano, kasi po malakas magbuga ng oxygen ang halamang aloe vera. Aside from that, nilalagay rin po yan sa mga tahanan na mayroon pong mga may sakit, ano, yung mga tao, dahil po ito po ay kayang maglinis, ano, ng ating bahay from disease, pain, and negative energy. Kaya naman po itong aloe vera talagang marami yung may gustong alagaan sila, no, as house plant. Ang mga aloe vera po, kung papansinin niyo po, sila ay mga stemless plant, no, na mayroong mga makakapal at green at fleshy leaves, ano. Marami pong gamot itong aloe vera ginagamit sa first aid tulad ng burn, at syempre ginagamit rin po yan as beauty regimen, no. Minsan po ginagamit as creams, gels, or minsan ointment po, ano. Kaya napakaganda po, bukod sa nagtatanggal ng negative energy at yan, bad vibes, maganda rin po siyang mag-attract ng magandang enerhiya. Sa pang-apat nating halaman ay ang halamang snake plants. Nagre-represent po siya ng growth dahil po dun sa kanyang upward na pagtubo, ano. Yung kanya pong dahon parang sword, no, na kaya pong putulin yung any form of negative energy, no. Ito po ilagay nyo dun sa lugar na gusto nyong ma-boost yung energy sa inyong bahay. Nag-stand out po ito dahil sa kanyang hugis na patayo, at the same time po yung kanyang masiglang kulay, ano. Yung ganitong pong variety na mayroong yellow, ano, at green, talagang malamig sa mata at nagpapasigla ng kapaligiran. Napakaganda po ng snake plants dahil maraming benepisyo ang halamang ito, no. Bukod sa malakas magbuka ng oxygen, talagang naglilinis po ng ating hangin. Sa ikalima po nating halaman, yung pong mga cactus and succulents, lalo na po yung mga cactus, ano. Yung mga cactus po ay isang uri ng succulents na mahalata mo yung kanilang kaibahan sa ibang mga succulents dahil po dun sa kanyang mga tinik, no. Itong mga cactus po at succulents ay sinasabing kaya niya pong labanan, ano, yung pakiramdam ng gloominess and anxiety, no. At kapag sasapit nga po ang ghost month, dapat po na mayroon kayo nito sa inyong bahay, ano, or meron kayong alaga, ano, dahil kapag meron ka po nito, ma-absorb niya po yung bad energy mula sa mga tao sa inyong buhay na mayroong ill intentions. Perfect sila sa mga tabletops dahil dun sa kanyang laki, no. Kapag gusto nyo silang ilagay sa ibabaw ng office table, sa mga tabi ng bintana, pwede rin po yan, ano, sa center table, pwede pong ilagay yan, ano. At maganda po siya dahil meron siyang iba't ibang form, ano.
at merong iba't ibang design. Lalo na po kapag namumulaklak na yung mga cactus, sobrang ibang pakiramdam nung nabibigay, ano. Senyales po iyan na talagang yung inyong pakiramdam ay bumubuti at nagiging masigla. Kaya po ang mga cactus at succulents ay isa sa mga halamang gustong-gustong alagaan kapag sasapit yung ganitong panahon. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating vlog at nalaman nyo na po yung 5 halaman na kayang labanan, kayang i-repel, no? O itaboy yung mga negative energy na dala ng ghost man, ano. At sabi ko nga po sa inyo, hindi lang po pampaganda yung mga halaman, bagkus may mga simbolismo sila na makakatulong sa ating buhay, ano. Paalala lang po, ito yung mga gabay na halaman lamang na maaari nyo pong sundin o maaaring hindi naman, ano. Pero sabi ko nga, ang inyong kapalaran ay nasa inyong paring mga kamay, ano. At kahit anong dami ng inyong mga masuswerteng halaman, baliwala rin po yan kung tatamad-tamad kayo at walang gagawin sa inyong buhay. Manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang kasipagan at pagpursige sa buhay. Yan po magdadala sa inyo sa tagumpay at maabot ang inyong mga minimithi at pangarap sa buhay. Thank you so much mga ka-MDP sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati pa sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na po yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.